Good evening. Muli tayo ay magsasama-sama at ang ating series ay nandun pa rin sa nasumpungan. At ang aking topic ay relational restoration. Pagka pinag-usapan natin relational restoration, siguro po pwedeng ang ano natin doon, ang prayer natin doon, Lord, strengthen me for a healthy relationship. Ayan. Doon sa Hebreo 10:25, 24-25, ang sabi doon, let us be concerned for one another, to help one another, to show love and to do good. Sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Tayo manalangin, hilingin natin yung subaybay ng Diyos. Panginoon, sa aming midweek devotion, samahan mo po kami at ikaw po ang patuloy na manguna sa amin. Sa lahat po ng makakarinig, sa lahat po ng lugar, patuloy na magsalita ka po, maranasan ka po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Relational. Kapag ang pinag-usapan natin relasyon, ang sabi, human are relational beings. We are surrounded by our relatives, friends. Kung ikaw ay nagtatrabaho, office mate. Kung ikaw naman ay nasa bahay, mga neighbor lang. So, kaya nga, hindi masasabi na ikaw lang, kundi may mga bagay na kailangan nabibuild. At itong nabibuild ito yung tinatawag ito yung natin, relational restoration. Actually, sa nangyari sa COVID, hindi lang tayo pinapayagang magdikit-dikit. Ako, bilang pastor, hindi nila ako pinapayagan na mag-visitation sa mga bahay-bahay. Pero, may mga pagkakataon kami ni Ate Grace ay through messenger, nag-i-visit kami. Nagpe-pray. Kaya hindi rin hadlang yung pandemic. At ang pandemic nga, naging naging wide yung kontakan ng bawat isa. Halimbawa, kung titingnan natin ngayon, hindi na ngayon problema yung distance kahit nga nasa ibang bansa. Merong mga pamilya once a day nagkakaroon sila ng tsikahan. Ibig sabihin yung relationship continuous although pandemic. Meron kaming group, yung Santa Ana family. Yan, kapag nagtawag ang isa, lahat kami andun. Kwentuhan. Ano ba ulam? Ano ba ulam? Madalas sinasabi ni Louie, wala kaming ulam, ate. Ayun. So, kamustahan? Tas titingnan pa ni Ate Flor yung kanyang apo. Wasan si apo? So, hindi hadlang. Kaya si apo, makita lang yung makita kami sa sa messenger, sasabihin Lola. 'Di ba? Kaya hindi hadlang yung pandemic, kundi nagiging nagiging aware, nagkokontakan. Yan. Kaya nga kapag ang pinag-usapan relationship, ang sabi, even God recognized our need for relationship when He said to Himself, it is not good for a man to be alone. Di ba? At ang sabi, today we will discuss how to have a relational restoration. Ayan. Number one,
kailangan establish natin yung godly values. Establish godly values. Values are character traits that make up a person. Doon tayo tinitingnan at doon tayo kinikilala. Yan. Pagka ang pinag-usapan ni values, siguro 3 lang yung pag-usapan natin kasi nga short lang yung time natin. Una, yung sarili mo. Kailangan yung sarili mo ibibigay mo sa iba. Ano ba yung ibig sabihin nun? Halimbawa, hindi ka na dapat selfish. Yun, hindi makasarili. Isa sa nagiging daan upang magkagulo, upang masira ang relasyon kapag yung pagiging makasarili. Sabi nga sa Tagalog, swapang. Tama ba yun? Louis, swapang. Yan. Sa Ingles, mas maganda selfish. Pero, pangit din yun. Di ba? Ngayon, kapag sinabing ibibigay mo yung sarili mo, hindi na ikaw yung titingin sa mga bagay na may kaugnayan sa mga priority. Kundi, ang titingnan natin, yung kapakanan ng iba. Bago ang sayo, bago yung gusto mo, titingnan mo muna yung iba. Halimbawa, sa pagkain, di ba sa pagkain, pagkakain ka, titingnan mo kung yung lahat ay nakakain na ba. Kung hindi yung pagkakakain uubusin mo na lang, di ba? Hindi yung sarili mo lang, kundi ang titingnan natin yung iba. Kapag tinitingnan natin yung iba, lumalagay tayo sa kalagayan na ang parang ang importante sa iyo ngayon, hindi ikaw, kundi ang iyong kapwa, ang iyong kasambahay, kasamahan. Kumbaga, kung halimbawa, sa bahay ba, halimbawa, ulam, siyempre, kung ano yung gusto ng mga mahal mo, yun yung gusto mo na rin dapat. Ay! Ano ba? Tumatahol Di ba? Yun na rin yung yun na rin yung iisipin, yun na rin yung sasabihin. Itong mga aso na to. Nagulat ako, hallelujah. So, kakalimutan mo ang iyong sarili. Nasubukan na ba ninyo, nakalimutan ninyo ang inyong sarili? Ang priority nyo ay yung iba. Yung iba. Kasi nga, kapag ang priority na natin ay ang iba, doon pumapasok yung tayo ay nakakapagbigay. Doon pumapasok yung tayo ay nagsishare. Doon pumapasok na tayo ay nagiging maluwag para sa kapwa natin. At sa ganon, makikita natin na yung mga napapabura na pagbibigyan, meron itong magandang kahulugan, lalong-lalo na sa buhay ng mga tao na nabibigyan natin ng pabor. Sabi nga nila may mga tao na kapag nabigyan mo ng pabor, habang panahon hindi nila nalilimutan yun. May mga taong ganon. May mga tao na kapag nabigyan mo ng pabor, nagpapasalamat sila sa Diyos. Kasi, halimbawa, mayroong nasiraan, naplatan, sabihin mo, ba't ko ba tutulungan yun? Di mahihirapan lang ako. Ba't ko ba tutulungan yun? Di malelate lang ako. Kakalimutan mo sarili mo, magkakaroon ka ngayon ng habag, awa, naplatan. O ano ba maitutulong ko? Alam natin na yung tao na yon bigla nabubuhayan. Nagkakaroon ng pag-asa sapagkat may dumating. 'Di ba? May dumating. At yung dumating na yon kumbaga sabi nga nila
kapag ka may dumating sa gitna ng mga kaguluhan, sa gitna ng problema, yung tao na yon ang sasabihin, hulog ka ng langit. Di ba? Sinasabi, huy, hulog ka ng langit. Alam mo, hindi ko na malaman kung ano gagawin ko. Alam mo, hindi ko na alam. Sasabihin niyan, salamat sa Diyos, dumating ka. Ngayon, kung hindi natin binigyan ng importansya, hindi natin na ginawa yung nararapat, sasabihin natin, meron akong sariling lakad, meron akong pupuntahan, etc. Siyempre, kawawa. Kaya, kapag ka ang tininan natin, yung relationship, i-restore natin, nakakapag-build tayo ng magandang relasyon at nakikita nila yung mabuti, lalong-lalo na sa mga tao na merong magandang puso. Pangalawa, sa godly values, pwede nating tingnan yung kakalimutan mo ang sarili mo, pababayaan mo sila. Ngayon, next po pwedeng i-offer mo yung sarili mo. Halos magkamukha yon. Pero you will take an action, di ba? I-offer mo na ang sarili mo. Yung bang kung meron kang isasaing na bigas na 1 kilo, hatiin mo yung 1 kilo. Gawin mo na lang kalahati, ibigay mo yung kalahati, at kung siya ay magtitipid sa buong maghapon, magtipid ka na rin. That is the way you can offer yourself. Kung ano yung pwedeng mararanasan niya, ikaw, dahil ino-offer mo yung sarili mo, kailangan maranasan mo rin yun. Nakakais siya ng konti, nakakain ka rin ng kaunti, magtitiis siya, magtitiis ka rin. So, pag ino-offer na natin ang ating sarili, may mga bagay na pwedeng umaapekto sa atin. Pwedeng financial, di ba? Pwede natin sabihin na kailangan ko to. Pwede natin sabihin na magigipit ako. Ganun ino-offer natin sarili natin kasi hindi tayo nasisiyahan o hindi na tayo masaya na merong mga tao na mabibigat ang lubha. Kung ino-offer mo ang sarili mo, hindi naman po pwedeng sabihin pag ino-offer ang sarili mo, kawawa ka naman, ipagpe-pray kita. Pwedeng sinasabi yun madalas kawawa ka naman, ipagpe-pray kita. One way na po pwede natin gawin, kung meron kang budget, kaltasan mo yung budget. At magsimula ka na magtiis-tiis kasi inoffer mo yung sarili mo. Kinalimutan mo yung sarili mo. In that way, yung relasyon na-establish natin at nare-restore natin. In that way, yung godly values na-establish natin. Kaya yung mga nag-o-offer ng sarili, hindi madali yun. Nung ako ay nakadestino sa Tree of Life, meron kaming ministry sa Taliptep. Pagka pupunta ka doon dahil may mga tao doon na yung parang medyo kulang, Louie, parang kulang yung isip, nalapit sa akin. Nung nalapit sa akin, tinawag ako Ninong. Malayo pa lang tinatawag ako Ninong. Dahil tinatawag ako Ninong, siyempre, tatanggapin ko, natutuwa ako. Biruin mo yung tao na yon, si Tupe. Ninong tawag sa akin noon kasi saan ako makita. Ito ang siste. Pag nakita ka noon, aakbayan ka. Si Tupi pa naman, ang sabi lang pag daw nagbihis ng damit yon, hanggang hindi marungis, hindi hinuhubad. Pagka marungis na, maliligo, doon pa nang uli magbibihis yun. Nag-e-establish ka ng relasyon.
ipinakikita mo ang ministeryo ng kabutihan ng Diyos, yun, hindi naman ibig sabihin, kailangan nakahanap ka ng ganon, kundi there is a situation na pwedeng makita natin yung kung paano tayo makapag-o-offer ng ating sarili. Ayan. Kung may mga tao na gipit, di ba? Sabi ko nga kanina, offer natin ang ating sarili. At kapag ino-offer natin ang sarili, doon mararamdaman natin na hindi nakabilang na rin halos tayo sa kanila kasi yung para sa atin babawasan natin. Hindi ka na selfish, kinalilimutan mo na ang sarili mo, ino-offer mo pa yung mga bagay na nasa iyo, then kung magsasacrifice siya, kasama ka na rin magsasacrifice. Isa pa sa godly values, yung tinatawag na punctuality. Kailangan kapag nakikipag-usap tayo, kapag sinasabi natin, make it sure na exactly yun yung gagawin natin. Alam nyo, ang usong-uso sa Pinoy, kapag may kausap ka, to make sure na pupunta siya, nasaan ka na? Sabihin sa'yo, andyan na, malapit lang. Hindi ba sabihin yung lugar, andyan na, malapit lang. Di ba? Kanina pa ako dito, may traffic lang Ganon. Hindi punctual, hindi ginagampanan yung dapat gampanan ng right time. Kaya minsan, hindi natin alam, may mga tao na ang tingin sa atin, parang hindi totoo yung ating pakikipag-usap. Kasi 30 minutes, 1 hour, wala pa. 2 hours, wala pa. Sino naman, siyempre, pagka nakita ka ng kausap mo, iba na ang ngiti nun. Di ba? Iba na ang ngiti pagka 2 hours. Naku po. So, yung relationship, kapag ang pinag-usapan natin, ito ay bahagi na kailangan mahalagang-mahalaga yung godly values para ma-restore natin ito. Kapag ang pinag-usapan natin godly values, una, kalilimutan mo sarili mo. Pangalawa, isasacrifice mo sarili mo. Pangatlo, yung sarili mo, ibibigay mo sa Diyos. Yan. Kapag ibinibigay mo yung sarili mo sa Diyos, doon magkakaroon ng pagbabago. Hindi na natin tinitingnan na yung ginagawa natin na kinakalimot to sake for the others, hindi na natin tinitingnan na yung mga sacrifices for the sake of others, kundi tinitingnan natin lahat ng ito kung we want exactly God values. Kapag ibinigay natin yung ating sarili sa Diyos, tinitingnan natin ito na bahagi ng pagkilos ng Diyos. At dahil bahagi ng pagkilos ng Diyos, nandiyan yung tinatawag na pag-ibig. Kasi kapag pagkilos ng Diyos, pag-ibig, alam naman natin ang Diyos. Nung inibig tayo, hindi tayo karapat-dapat. Nung inibig tayo, makasalanan tayo. Nung inibig tayo, talagang minahal niya tayo. He give Himself. He offer Himself. Di ba ganun ang Diyos? He give Himself. Sabi nga bagamat siya Diyos, di ba? Bagamat siya Diyos, He give Himself, nagpakababa. He sacrifices Himself. Kapag ino-offer natin yung ating sarili sa Diyos, ang Diyos mismo, ito yung pangatlo, ang Diyos mismo, pag kumikilos na sa atin, it is no longer sacrifices.
it is no longer selfishness. It is love that comes from God. Hindi na natin tinitingnan na sacrifices. Kumbaga parang, naku, nagbigay ako, may hirapan ako. Naku, kakalimutan ko sarili ko, hirap na hirap ako. No. Kapag ka gusto talaga natin yung mga godly values na talagang nais ng Diyos, makipag-isa tayo sa Diyos, everything na gagawin natin, magbibuild ng relasyon. Mare-restore ang relasyon sapagkat ang Diyos, yung mga bagay na pangit sa atin, yung mga bagay na hindi maganda sa atin, kinalimutan niya. At dahil kinalimutan niya, mayroon ng na-restore na relasyon between God and you and us. So sa ating devotion, bago tayo manalangin, si Mrs. ay inaya kong kumanta bago manalangin. Bibigyan kayo namin ni Mrs. ng kanta. Ayan. Louie, kakanta kami ni Ate Flor mo. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot ng ating buhay, ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Kapin sa ating pagtungo, Ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. at kung Tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na. Chorus ulit, chorus. Nagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, mahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na magmamahal. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Amen. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat,
salamat po sa gabing ito na kami ay muli kinatagpo mo sa isang gawain na magpapaalala sa amin bilang mga anak mo na nagre-restore, bilang mga anak mo na kailangan mapanatili yung relasyon sa bawat isa sapagkat ito ang magbibigay ng kagalakan, kapayapaan. At ito rin ang magbibigay ng tunay na kahulugan ng buhay. Panginoon Diyos, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng may mga karamdaman sa oras nito. Hipuin mo po at pagalingin ang lahat ng may karamdaman. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang bawat isa sa gabing ito. Saan mang dako, saan man lugar, maging sa ibang bansa, Panginoon, itinataas po namin, patuloy na katagpuin mo, patuloy na maranasan ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.